Nagkasa ang Bureau of Internal Revenue ng malawakang raid sa retailers at resellers ng illegal na vape products kung saan daan-daang libo ang nakumpiska rito. May babala naman ang BIR sa mga negosyante sa pagbebenta ng nasabing produkto. Si Creselyn Catarong magbabalita. Nakaraan ang isinagawang raid sa mga warehouse kung saan tinukoy dito ang mga importer at ang mga malalaking storage ng vape products ay sinimula naman ngayon ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang nationwide raid sa vape shops o vape sellers at resellers. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., naniniwala siya na walang magiging smuggler kung walang retailers na magtatangkilik at magbebenta ng mga produkto ng mga ito. Kaya tinututukan nila ngayon ang mga reseller ng illegal na vape products para mawala sa merkado ang mga ito. Hindi lang sa mga resellers kundi yung mga importers at wholesalers dahil kung wala magtatangkilik na reseller or vape shops sa mga produktong ito, mismong importers at yung mga manufacturers mapipilitan ding magrehistro sa aming ahensya at magbayad ng excise tax. Binigyang diin ni Lumagi na matagal nang naglabas ng mga patakaran ng BIR na kinakailangang bayad ang excise tax sa mga vape product. Naglabas na rin ang ahensya ng abiso noong nakaraang taon pa na kinakailangang bumili ng tax stamp ang mga ito. At na-implement na natin yan ngayong netong June pa lang na kinakailangan lahat ng produkto ng vape ay may stamps. Kaya yung mga nagtatanong rin ng mga vape sellers kung paano malalaman kung lehitimo ang kanilang mga produktong binibenta ay simple lamang po. Titingnan lang yung kahon at yung produkto at kinakailangan makita ninyo dyan yung stamp na tinatawag natin. Yung may itsurang tama raw. Ibinahagi ni Lumagi na tinatayang daan-daang libo ang kanilang nakumpiska ng mga produkto ng vape sa ikinasang nationwide raid. Sa ngayon, wala pang eksaktong halaga kung magkano ang estimated value ng nakumpiska sa naturang operasyon. Pagdating naman sa ipapataw na parusa sa mga retailer at reseller ng mga illegal na vape, sinabi ni Lumagi na bukod sa pagkumpiska, ay magbabayad pa ang mga ito ng hindi nabayarang excise tax dito. May posibilidad pang maharap ang mga ito sa kasong kriminal dahil krimen na maituturing ang possession of excisable articles. Ito'y katulad ng vape product na hindi bayad ng excise tax. Kaya mismong kahit yung nagbebenta ay pwedeng kasuhan at kakasuhan namin yung mga resellers kahit nasabihin natin na hindi naman sa kanila nagmula yan. So para sa mga resellers siguraduhin natin na yung mga produktong ito ay may stamps para hindi rin kayo nakakasuhan. Patuloy namang gagawin ng BIR ang pagbisita sa lahat ng vape shops upang masiguro na fully compliant ang mga ito at may tax stamps. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.